Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Ella and my life here in the island. I live here in the island of Simara, Romblon or Corcuera, Romblon. At itong isla po namin ay napakaliit na isla kaya hindi pa po siya masyadong tourist spot kasi masyado po siyang malayo sa city. Kailangan mo sumakay ng barko ng 8 oras bago makarating dito. So, ito na nga, itong video na to ay para ipakita ko yung Certificate of Marriage Counseling. Hindi ka po makakasal nang wala nito. Kasi required po talaga ito kahit huwes, kahit simbahan, kahit beach wedding. Kailangan mo pa rin ito. Pwede kang magpakasal nang hindi mag-seminar pero hindi marirelease yung marriage license mo without this. So, kailangan mo talagang dumaan sa seminar ng marriage counseling. Kaya, kung gusto nyong hindi magka-problema sa pag-ayos ng inyong kasal, sa date, lalo na sa petsa, kailangan nyo talagang makapasa nito. At pagkapasa po nito, magbibilang po kayo ng 10 days pa bago po makapagpakasal. 10 days ng waiting. Kaya hindi pa rin po kami makakapagpakasal. Pero imumove po namin yung aming kasal ng April. Kasi nga alanganin na din, mag-Holy Week na yung petsa, medyo alanganin na talaga. Kaya imumove na lang namin ng April yung kasal. Siguro mga first week, wala pang date kasi depende yun kung available si Mayor ng ganong araw. Kaya matapos pa namin makausap si Mayor, ewan ko, baka next week na kami pumunta or wala pa kasi kaming witness. Wala kasi ako maisip na witness para sa kasal namin. Ang babata pa naman kasi nitong mga naiisip ko, mas matanda pa ako. Kaya nahirapan ako sino kayang kukunin ko. Halos naman kasi yung mga nagnininang-ninong dito, mga nakuha na ng mga nagpakasal dito, mga pinsan ko, mga kapatid ko, nakuha na sila. Alang ang kuhanin ko ulit, kaya ako naubusan na. Katagal ko kasing matagpuan yung aking mapapangasawa. 45 years old ba ako siya matagpuan. Tanda ko na, hindi na kami magkaka-baby. Well, ayoko na rin magka-baby. May anak na rin naman ako, single mother ako. Yung anak ko, 17 years old na, grade 12 na siya. Kaya hindi ko na kailangang maghangad ng baby. Kahit maganda sanang mahaluan yung aming lahi ng kagandahan. Niloloko nga ako ng mga kamag-anak ko, yung mga kapatid ko. Sana mahaluan. Ang problema nga, matanda na nga kami pareho. Yung fiancé ko, 70 years old. Ako, 45. Nasa risk na talaga ako ng pagbubuntis. Hindi na talaga, nakakatakot na. Kaya, ayoko na maghangad. So, ito yung kailangan nyo. Kailangan nyo talagang magpasa nito kung gusto nyo magkaroon ng marriage license. Kasi may nakasabay kami sa seminar. Kasal na sila. 3 years na silang kasal. Pero, hindi nakarehistro yung kanilang kasal. Kasi nga, hindi sila umatid ng marriage counseling. Kaya, ayun. Pagkatapos nun, yung ng seminar na yun, maipasa nila ito sa City Hall or sa registrar. Makukuha na nila yung kanilang marriage license. Kaya, ito po talaga ang kailangan. Kaya sa mga gustong magpakasal dyan, na iniisip na, hindi ko na kailangan mag-seminar, makakasal naman ako kahit wala yun. Hindi po. Or makakasal kayo pero hindi po ma-register yung kasal nyo. Kasi ito nga po yung requirements. Yung Certificate of Marriage Counseling. Kaya, ayun. Ipapasa ko to bukas. Ako na lang muna ang pupunta doon. At ipapasa ko para makapagbilang na ako ng 10 days. Pero more than 10 days kasi move na nga lang ng April kasi nga Holy Week na. Sasakto sa Holy Week wala namang magkakasal sa amin na mayor pag Holy Week kasi holiday yon. So, ayun. Sa mga doon pa nga kami sa sa kabilang isla ng seminar. Ang hirap lalo na sa
fiancé ko, matanda na siya. Ang hirap ibiyahe, mabilis siyang mapagod. Yun nga ang huli namin punta sa Maynila, nagkasakit siya eh. Yung pag-ayos ng kanyang legal capacity, nagkasakit siya. Lampas din ng isang linggo yung sakit niya. Kasi nga mahirap na nga ibiyahe pag mga ganong edad. Kaya itong pagbiyahe-biyahe, napakahirap po para sa akin. Kaya nung nalaman ko na wala palang nagsiseminar dito sa aming isla. Siyempre hindi ako natuwa, maiinis ako. Kasi naman magbibiyahe pa kami. Buti kung ganun nga lang kadali at bata-bata pa kami, matanda na nga kami. Kami na nga ang pinakamatanda doon sa seminar. Nakakatawa nga, hindi na nga kami tinatanong kasi yung nagsiseminar, ang babata pa. Siyempre alam na nila, alam na ng mga nandalawang yan, ang gagawin nila, ang desisyon nila kasi hindi na kami bata. Yung desisyon namin talaga, yun na yun. Walang pilitan, ginusto talaga namin yun. Pero yung iba, yun, tinatanong talaga nila. So, yung napag-usapan lang naman doon sa seminar, family planning, tapos yung, bakit mo ginusto magpakasal na, kung mahal nyo ba yung mga partner nyo, kung siya na ba talaga yung makakasama nyo. Tapos yun, tinatanong isa-isa, yung yung bakit, yung mga weakness, at saka strength, mga ganon. Madali lang naman. 3 hours nga lang, abutan na lang nagmamadali yung nag-seminar sa amin kasi may event din silang ginaganap. Hindi ko alam sa Bisaya, sa salita namin. Ginaganap, kaya medyo nagmamadali. Kaya siguro 3 hours lang. Ewan ko lang yung sa mga naunang nag-seminar kung ilang oras talaga yung nila. Isaan ko nga ba nakilala ang aking AFAM? Nakilala ko po siya sa Pinalab. Marami akong mga site na sinalihan, pero ang kadamihan kasi sa kanila ay yung namimili ng babae. Yung unang-una, siguro yun yung mga scammer. Tatanungin ko ng trabaho mo. Tapos, halimbawa, magbibigay ka ng application mo ng yung pwede mag-video call. Siyempre, ibibigay mo nga kasi nga, naghahanap ka ng partner ng boyfriend, ibibigay mo kasi getting to know each other nga yun eh. Tapos, pagbukas mo naman, magtatawag na. Pagbukas mo, alam mo yung mga nakahubad sila, kaya red tag talaga yung mga ganun. So, sa tagal, kung nasa dating site, lampas ng 1 dekada, more than 1 dekada pa nga, 2 dekada pa nga siguro eh. Bago ko pa matagpuan itong aking love. Kasi siguro may reason naman talaga na bakit hindi yun yung mga nauna na parang nagustuhan ko ang binigay sa akin ni Lord. Kasi alam kong hindi sila makakabuti para sa akin. Kasi itong AFAM ko ngayon, nag-abroad kasi ako dati, nasa Qatar ako. Siya lang tong pag-uwi ko dito noong 2021. Sabi ko, pinagpipray ko talaga yon na sana pag-uwi ko, sana hindi na ako magtrabaho ulit at hindi na ako malayo ulit sa aking pamilya, lalo sa aking anak. Nagpray ako na sana pag-uwi ko makakilala ako ng taong sasagip sa akin. Yun bang magiging katuwang ko. May mga naipundar naman ako dito, may tindahan ako, tapos ngayon nag-uukay nga ako, nag-affiliate din ako. Syempre, kailangan ko din naman yung partner talaga, yung may diba, ang sarap naman sa pakiramdam yung may nagmamahal sa iyo na kasama mo. Tapos yun, isa lang siya lang talaga sa dami ng mga nag-ghosting lang, papaasahin ka. Ito lang talaga ang nagsabi sa akin na, huwag ka nang bumalik sa Qatar, huwag ka nang magtrabaho, akong bahala sa iyo. Yun. Doon ako nagkaroon ng pag-asa na, ay, nakakasama ko na ng matagal itong pamilya ko. Tapos yun, hindi ko naman ini-expect na talagang seryoso siya, na although sa una pa lang naman, alam ko na mabuti siyang tao, at alam kong seryoso siya. Pero yung, alam mo, yung pag-uwi niya dito na, totoo na talaga na magpapakasal na kami. 7 months na siya dito sa Pilipinas. At na medyo natagalan nga lang itong pagpapakasal namin dahil sa yung kailangan din yung
mga daming asikasuhin. Hindi naman kaagad-agad talaga makakasal. Tapos yun, ngayon nga, ilang weeks na lang ikakasal na kami. Pero ang saya ko. Mahal ko naman siya. Mahal na mahal ko kaya yun. At nung unang kilala ko pa lang siya, alam ko na gusto ko ako mag-aalaga sa kanya. Gusto ko ako ang kasama niya hanggang sa matandang-matanda na siya. Gusto ko ako yung maging kasama niya at magiging gabay niya at yung, alam mo yung magki-care talaga sa kanya kasi alam ko na hindi lahat ng matatagpuan niya alagahan siya, kaya nagpapasalamat ako na ako yung pinili niya, ako yung nakita niya. Kaya good luck sa mga ang maipapayo ko dun sa mga naghahanap ng AFAM through online. Kilalanin nyo talaga yung pipiliin nyo. Yung makikita nyo naman malalaman nyo naman yun kung talagang seryoso kasi magbibigay sa inyo ng quality time. Yung honesty niya at yung seryoso siya talaga lalo sa kanyang mga sinasabi, yung salita niya, yung at higit sa lahat ipapakilala kanya sa pamilya niya kahit hindi pa kayo nagkikita. Yun, makikita mo talaga na seryoso siya. Hindi yung dahil padadalhan ka, seryoso na. No, that's not true. Hindi mo pa rin doon masusukat na seryoso siya sa'yo. Basta malalaman nyo na lang yan na mahal kayo. Basta itrato nyo sila ng maayos. Huwag nyo silang lulukuhin kasi ang dami-dami kong mga nakikita na yan. Alam mo yung dahil sa walang pera, niloko nila, iniwan nila. Huwag naman ganon. Sana kung pinili na natin, lubos-lubosin na natin, yung pang hanggang forever na, hanggang sa matapos ng mundo. Yung samahan natin sila. Hindi naman tayo, alam mo yung sa tagal na pag-aantay natin na makatagpo, sasayangin pa ba natin yung pagkakataong binigay sa atin ni Lord? Kaya sana, yun lang ipapayo ko, mahalin natin sila at ibibigay din nila ang pagmamahal na yung higit pa sa inaasahan natin. Salamat at sana maging inspiration to para sa inyo. Sana nakatulong ulit ako. Basta yung ganito, huwag niyong kalilimutan. Thank you very much and see you in my next video. Siguro yung kasal ko na yun. Hindi ako masyadong nag-upload kasi wala naman kasi akong mai-upload. Hindi rin ako makapag-vlog kasi gusto ko sana kasama siya. Yun nga lang, mahirap kang isama-sama siya. Tinatamad siya maglakad-lakad ng malayo. So, laging ako na lang baka sabihin nyo, ay, bakit ganun? Hindi niya lagi kasama yung kanyang AFAM. At paano ko nga isasama? Siyempre, hindi naman na bata itong kasama kung iyan ay mga 45 or ano. Siguro, sasama siya ng sasama kasi hindi naman yung papagod agad. Siyempre, understood na natin na yung pinasok natin sitwasyon or yung pinasok natin sa buhay natin na tao, ganoon na ang edad, kaya unawain natin at mahalin natin. Yun lang yun. So, bye-bye and see you in my next video.